What's up mga boss, Lodi Amo, si Chavez na naman nga pala at nandito tayo sa panibago nating solo cast, another session, no? Ngayong araw maulan at medyo relaxing. So kung napapansin nyo medyo madilim pero hapon pa lang, no? Actually, tanghali, alauna pa lang. So umuulan dito sa Abu Dhabi. Sobrang bihira umulan dito sa UAE pero mga ilang araw ng sunod-sunod, mga 4 days na ata na nag-uulan at nakaka-relax, no? Nakakatuwa kasi after months or years of waiting, nagkaroon uli ng ulan. Bihira kasi umulan dito guys, sa totoo lang. Once a year, minsan wala. So, ayun. Sobrang na-appreciate natin yung ganitong weather. Kape-kape ka lang, no? Tapos, tamang sound trip ka lang. Ang saya ng gano'n. So naisip ko, di gumawa na rin tayo ng content habang payapa pa yung utak natin at hindi pa siya clouded sa mga, alam mo yung mga bagay-bagay na dapat mong isipin, no? And ang gusto kong topic natin for today, in speaking of weather, mag-usap tayo tungkol sa kotse. Walang kinalaman yung weather. Walang kinalaman yung weather. Pero isa sa mga trip ko kasi dati sa Pinas pagka umuulan, no? Trip kong gumala. Parang ang sarap mag-drive sa ulan. Parang meron siyang sensation na di ko ma-explain guys sa totoo lang. Kapag umuulan, trip kong gumala, wala akong pupuntahan talaga as in gusto ko lang mag-drive. Gusto ko lang marinig yung patak ng ulan, gusto ko lang makita na pumapagpag yung wiper, tapos gusto ko maramdam yung lamig ng aircon, no? Tapos ang lamig ng weather. Ang ginagawa na ko dati, no? Or namin, punta kami sa isang lugar, magkakape lang. Alam mo yung ganun. Papagas lang ako ng 500, tapos punta lang kung sa Pampanga, punta ng San Jose, punta ng Tarlac. Basta magda-drive lang ako habang umuulan. No, trip na trip ko yun. Trip na trip ko yung ganun. Namimiss ko nga kasi dito, okay lang. No? Wala pa tayong sasakyan, wala pa tayong license. So, hindi ko rin alam kung kukuha ako ng license dito or sa Japan na ako kukuha ng license ko. Ang difference kasi sa Japan tsaka dito, tsaka sa Pinas, okay? When it comes to vehicles sa kotse, ang Pinoy, umpisa natin sa Pinas, no? Ang Pinoy kasi mahilig mag-setup Kahit simpleng motor, kotse o kung ano man yan, sesetapan ng Pinoy no? Parang nasa dugo kasi natin yung gusto natin maging unique, gusto natin maging maangas. Parang creative kasi ang Pinoy. Yun ang masasabi ko. Creative ang Pinoy kaya gusto natin na may kakaiba sa kung ano man meron tayo, no? So, sa Pinas, ayun, yung car culture sa atin is buhay na buhay kahit sobrang pangit ng kalsada, no? May makikita ka pa rin na naka-lowered, no? May mga nakikita ka na manipis yung gulong, may mga naka-stance, may mga setup na pang magandang kalsada, no? Doon ako nabibilib sa atin kasi wala parang hindi nagiging balakid yung pangit ng kalsada basta paninindigan talaga natin yung ano no, pagse-setup ng sasakyan is pogi talagang mangyayari. Sa Japan naman, doon na maganda mag-setup kasi maganda yung daan, maganda yung kalsada. Walang humps, guys, walang humps sa Japan. Walang speed bumps doon, walang lubak, no? Though meron man pero sobrang minor lang talaga, naayos agad ng government doon. Makinis ang kalsada, walang humps, no? Kumbaga accessible ang buong Japan kasi. Magsasasakyan ka lang from west to east, yan, accessible ng kotse yan. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas kasi archipelago yung Pilipinas. So kung gusto mo kunyari mag-road trip papunta ng Visayas, isasakay mo pa ng Roro yung sasakyan mo, no? So medyo hassle pa rin siya. At saka, alam mo yun, mahirap patawid-tawid ka pasakay ka ng pasakay ng Roro, tas hanggang yung pabalik, ganun pa rin, no? Masarap sana mag-road trip sa atin. Tsaka yung mga kalsada kasi sa atin, pangit no? As in, bako-bako, may mga hukay na malalalim, laging may ginagawa, no? Tas traffic. So, nakakairita lang mag-road trip. Do masaya. Masaya kasi malawak ang Pilipinas guys, sa totoo lang. I-compare mo dito sa UAE yung Pilipinas, mas marami kang mapupuntahan sa atin. Dito kasi sa UAE, Dubai, Abu Dhabi, yun lang naman pupunta mo Dubai, Abu Dhabi, Al Ain, Ras Al Khaimah, yun na yun. Kaya mo libutin tong buong UAE ng isang araw lang. Kung may sasakyan ka. Sabihin natin mga isang buong araw. Yan, malilibot mo na yung buong UAE.
Dito naman, ang mga sasakyan naman dito, mostly kasi hindi sine-set-upan. Kumbaga panggamit lang, papasok sa trabaho, pang mode of transportation lang talaga siya. Though may mga nagse-set-up, may mga nakikita ako nagse-set-up pero hindi sila gano'n kaporma mag-setup 'no. Kumbaga palit lang ng mugs, lagyan ng body kits, lowered, okey na 'yun. Hindi kagaya sa Japan, sa Pinas na may mga build talaga na hardcore 'no. 'Yun ang wala dito, yung build, yung pagbubuo ng kotse, yung passion. Kasi dito sasakyan balagbag din gumamit ng sasakyan mga tao dito guys, basta gamit lang ng gamit 'no, wasak-wasak na yung bumper kasi nagga-gutter nila. Balagbag magmaneho rin ng mga tao dito guys, sa totoo lang. Hindi sila parang wala silang pagmamahal sa kotse, though hindi ko naman nilalahat 'no. May mga tao naman din dito na marunong mag-setup 'no, kaya 'pag nakakita ko dito ng kotse na alam kong binild or parang sinetapan na maayos na malinis, sasabi ko, "Ay hindi, marunong 'tong may-ari." Kasi sobrang rare talaga guys, sobrang bihira. Kapag pumunta ka sa mga car meet dito, baduy masasabi ko. Kasi sa'tin 'pag nagpunta ka ng car meet makikita mo yung halos lahat ng kotse modified, eh. At least naka-mugs and naka-lowered or naka-bucket seat na gano'n, at least may something na ginawa. Dito kasi nung napuntahan kong car meet sa Yas Marina, puro mga Supra, puro mga, ah, Challenger, puro mga Mustang na alam mo yung parang fine-flex lang nila na kaya nilang bumili ng gano'n, 'no. Afford namin bumili ng ganito. Yun yung parang nagiging ano, parang yun na yun, yun yung show off nila na kaya kong bumili ng ganitong sasakyan. Wala, stock talaga, as in stock mugs. Kung meron lang pinalitan lang ng ibang mugs pero walang walang build na ginawa, 'no. Siguro may mga bolt-on na parts pero walang build, eh. Wala yung enthusiasm na pagbi-build ng kotse ako nakita dito so far 'no. Ang mga nakikita ko dito na sine-set-upan nila is, yung mga Land Cruiser, Nissan Patrol ta's inaakyat nila dun sa disyerto 'no, tsaka yung mga single cab na American pickup trucks, yung mga Ram, mga gano'n, mga GMC. Ta's dinadala na nila sa disyerto ta's inaakyat nila sa parang hill. Yun yung nakita kong setup na ginagawa nila. But mostly Land Cruiser and Nissan Patrol, yung Patrol na luma 'no. Though may mga bago din pero hindi talaga ma-setup ang tao dito. Kumbaga pera-pera, parang gano'n. Kaysa mag-setup sila, gumastos sila sa pagpapapogi ng isang sasakyan, bibili na lang sila ng naka-setup na. So, walang thrill, kumbaga walang pagmamahal, love for the game, parang gano'n. Walang gano'n, walang pagmamahal. Iba pa rin ang Pinoy, iba pa rin ang actually yung mga naka-setup na sasakyan dito puro mga Pinoy ang may-ari. Kapagka may nakita ka na clean build, nakakita ka na parang maangas na setup na hindi mahapdi sa mata, maganda yung color combination niya, maganda yung kumbaga naka-period correct, parang gano'n. Alam mong Pinoy 'no, kasi magaling ang Pinoy sa setup, eh. May taste ang Pinoy, eh, may finesse ang Pinoy 'no. Ang tawag pa dito, um, car finesse, parang gano'n, setup. Basta may finesse ang Pinoy pagdating sa mga ganiyang set-upan 'no. Parang mga Hapon din, sa Japan lalo guys, sa Japan lalo, baliw ang mga tao dun, eh. Kung ano-anong pinagagawa nila sa sasakyan, kung ano-anong kinakabit nila, pero parang nagma-match pa rin, eh. Hindi siya yung parang mahapdi sa mata, hindi siya gano'n, eh. Ano talaga, nagma-match talaga, malinis tignan, maangas tignan 'no. So, sa mga susunod na buwan, 'yan, nagpaplano na akong bumalik ng Japan guys dahil, this time gusto ko ng sundin yung passion ko. Gusto ko ng sundin yung tinitibok ng puso ko, yung sinisigaw ng puso ko 'no. Gusto ko na ring pagbigyan yung inner me na sumisigaw na gawin ko na 'to 'no. Kumbaga haharapin ko na yung multo. Minumulto na ako ng ano, eh, minumulto na ako ng ano, eh, ng pangangati sa paghimas ng sasakyan 'no. Kapag hindi ako nakakahimas ng sasakyan, hindi ako nakakahimas ng manibela, hindi ako
Hindi, parang may mga realizations ako lately na kaya siguro sobrang clouded ng utak ko ta's sobrang parang nawawala ako sa focus, sobrang alam mo 'yun, naliligaw na ako kasi kung ano-anong pinaggagawa ko na walang purpose, 'no? Hindi kagaya nung nasa Pinas ako, oo, hindi naman gano'n kalaki yung kitaan pero may binubuo ako na zefiro, may nilo-look forward ako na, okey next month dadagdagan natin 'to ng gan'to, papalitan natin ng ganyan. Actually yung zefiro na nabili ko, na hindi gano'n kaganda, after 6 months, after ilang years, nabuo ko siya ng pan-drift car, eh. Kasi gusto ko magkaroon ng drift car talaga. So, naide-drift ko siya dun sa kalsada ng sa Vergara Highway ng Cabanatuan 'no, naide-drift ko siya dun, naitatambay ko siya sa Shell, naidadala ko rin ng Manila, natatambay ko sa ESC dun sa Green Hills 'no, nadadala ko siya ng mga car meet. Kumbaga yung enthusiasm andun, eh, sa akin. Parang gigising ako ng umaga excited para himasin yun 'no, kung ano-anong gagawin ko. Actually guys, andun yung point na unemployed din ako, eh. Wala naman akong matinong pinagkakakitaan 'no, pero somehow nakakabili ako ng piyesa, hindi ko alam kung bakit 'no, parang bigla na lang ako nagkakaroon ng pera para pampiyesa ko. Siguro nakakadiskarte din ako 'no, so ayun gusto ko lang ibalik yung dating glory. 'No, sana etong mga susunod na buwan, susunod na linggo, eh, humupa na yung giyera ng Iran tsaka ng Israel, ng US 'no, para bumalik na sa normal dati. May mga flights na actually guys ang hirap kasi kumuha ng flights ngayon. Unang-una yung sa gasolina tsaka yung airspace nga, nagre-restrict yung airspace dahil may mga ballistic missiles 'no. So, sana bumalik na lahat, maging payapa na, magtuloy-tuloy tuloy na rin yung flow ng oil hanggang magmura uli yung presyo ng langis, 'no? Makapag-throttle therapy na naman tayo ulit. Yun ang wala ako, eh, 'no, throttle therapy, 'no? Yun yung nami-miss ko. Nami-miss ko yung kinikilabutan ako sa bilis tsaka sa power ng sasakyan na hawak ko, yung nalulula ako. Yun yung nami-miss ko, yung nalulula ako, 'no? So this time, this year, magfo-focus na tayo sa passion natin. Magfo-focus na tayo sa bagay na nagpapasaya sa atin, 'no? At the end of the day, kung ano man paggagawin mo sa buhay mo, kahit ba kumita ka diyan or kahit ba pumaldo ka diyan, kung hindi naman nase-serve yung purpose mo at saka hindi nafe-feed yung passion mo, parang wala din, 'no? So ayun, maybe it's time, maybe this is my calling na sundin ko na yung tinutubok ng puso ko talaga. Kasi wala, eh, parang walang nagiging direksyon ng buhay ko kapag kaka-try ng iba't ibang bagay, 'no? Nawawalan ako naliligaw ako kumbaga. Kasi I'll jump from one thing to another dahil sa una lang siya masaya, pero after a while parang nawawala yung apoy. So hahanap na naman ako ibang bagay na magiging motivated ako, enthusiastic ako, pero mawawala pa rin yung apoy. Kasi hindi ko trip yun. Kumbaga hindi ko passion yun, 'no? Andito na ako sa ano, eh, state ng buhay ko na kailangan sundin ko na lang talaga yung mga bagay na nagpapasaya sa akin, 'no? At the end of the day, the mind it's the mind that you need to take care of, 'no? Itong utak natin tsaka yung peace of mind natin ang kailangan nating protektahan, 'no? Yun lang, na-realize ko lang siya kapagka nagwo-walking ako minsan, tinatanong ko yung sarili ko, "Ano ba yung gusto kong gawin?" 'No, ano ba yung trip na trip kong gawin na kahit araw-araw, kahit puyat ako, kahit pagod ako, kahit may sakit ako, kaya ko siyang gawin. So yun, magbutingting ng kotse, mag-setup ng kotse 'no, gumawa ng kung ano-ano tungkol sa kotse 'no. So yun, sa mga susunod nating mga videos, yun magiging car related content na naman tayo. Bubuhayin ko yung Borspec Media Channel na may channel akong kami na binuo.
Borspec Media, about sa kotse yun. Bubuhayin natin yung channel, no? Parang, yun na yun eh. Eto na yung calling ko. Eto na yung calling ko talaga. So ayun, guys, thank you so much ulit, no? Susunod, mag-uusapang kotse tayo. Dati napag-usapan natin yung mga kotse na magandang bilhin kapag first time mo magsasakyan, no? Pag first time mong mag-drive, mga sasakyan na suitable para sa'yo. At bibigyan natin ng details yan, further details yan sa susunod nating video, no? Yung mga the best suitable na sasakyan para sa'yo kapag nagsisimula ka pa lang, at saka kung magkano yung dapat mong i-budget. Kasi pwede ka magka-budget ng 1,000,000, no? At bumili ka ng sasakyan na worth 1,000,000. Pero kasi kung ano ko ba masasabi? Kung first time mo magdadrive, unang-una, malaki ang chance na mabangga mo siya, malaki ang chance na magasgasan mo, malaki ang chance na masira mo yung kung ano man. Kasi, ano eh, nag-aaral ka pa lang, natututo ka pa. Kumbaga, you're still on the learning part. Mas maganda na matuto ka sa pinaka-basic. Kaya lagi kong sinasuggest kapag first time mong, kung gusto mo matuto magmaneho, bili ka ng beater car. Beater car is yung pwede mong ibangga, pwede mong kahit tumaob ka. Hindi, kumbaga parang okay lang. Kasi nag-aaral, kumbaga yun yung training car mo eh. Training car mo siya na hindi ka natatakot mabangga. Kasi yun talaga yung purpose niya eh. Yun talaga kaya mo siya binili para mag-practice ka. So kasama na dun yung mabubunggo ka, magagasgas ka, masisira ka. At the same time, yung card na yun, matututo ka paano intindihin yung mechanism. No, hindi lang basta driving. Hindi lang basta pwedeng drive ka lang. Intindihin mo rin kung paano yung mechanics, no, kung paano yung tumatakbo or nagfa-function yung isang sasakyan. Kasi hindi may iwasan guys na magkakaproblema ang sasakyan eh. Ano yan? Part yan ng pagkakaroon ng sasakyan. Lagi may maintenance yan, 'di ba? May mga part yan na overtime nasisira lalo kapag second hand yung binili mo, no? So, kunyari, for example lang, first time mong mag-drive, gusto mo ng beater car. No, I would suggest mag-budget ka ng mga 50,000 to 100,000. Kung medyo tight yung budget mo, okay na yung 50K, bili ka ng Corolla na small body, bili ka ng Sentra na basta tig 50K. Toyota, Nissan, or Honda, yan yung mga pwede mong bilhin, no? Huwag ka na mag-ibang brand kahit may mura pa na tig 50K, wag sasakit ng ulo mo. Kasi yung tatlong brand na yun, yung Toyota, Honda, tsaka Nissan, madali kasi yung pyesa, tsaka matibay siya, lalo Toyota. Recommended ko Honda City or Toyota na small body. Kahit yung karburador. Actually, maganda nga yung karburador para matututo ka ng basic paano gumana ang makina. No, wala kasing easy yun. Walang computer, walang sensor, may mga sensor pero hindi siya ganun ka-complicated. So, matututo ka kung paano gumagana yung sasakyan. Tatlo lang naman yan eh. Gas, air, electricity. So, kuryente, hangin, tsaka gasolina. Yun ang nagpapatakbo sa sasakyan. So, matututo ka kung paano mag-function. Halimbawa, ayaw mag-start ng sasakyan. Unang mong titignan, baka mamaya wala ng gasolina. Yung mga simple troubleshooting na matututunan mo siya. Nagdadrive ka, biglang namatay. 'Di ba? Paano mo siya ito-troubleshoot? Kasama yan sa part ng learning mo, bukod sa nagdadrive ka, 'di ba? Tsaka mura lang yung mga piyesa nun guys eh. Tsaka 50K lang yung sasakyan, kunyari mabunggo mo, okay lang. 'Di ba? Importante matuto ka. Kapag natuto ka na, marunong ka na mag-drive, alam mo na yung mechanics ng sasakyan. Dahil sa time na bumili ka na ng susunod na kotse mo na gusto mong sasakyan na tig 500,000, tig 1,000,000, tig 3,000,000, bahala ka. At least, by the time, confident ka na kaya mo na siyang dalhin. Well-equipped ka na with the knowledge and the skills, no? So, da-drive mo na lang siya, enjoyin mo na lang, no? Yun. Bibigyan natin ng topic yan sa susunod, guys. Magpupush tayo sa detailed or magkakaroon tayo ng step by step, no? Kung paano ka matututo mag-drive at matututo kung paano intindihin yung sasakyan. Yun.
Magkakaroon tayo ng ganyan, magkakaroon tayo ng topic tungkol diyan. Pero sa ngayon, yun muna. Ito muna ang, kuwentuhan natin for today 'no, isang mabilisan lang guys. Kasi nare-relax ako, na nakakaantok yung weather ngayon. Pero ayoko naman matulog ng walang ginagawang something productive today. So, eto, gawa tayo ng solo cast natin 'no. At yun lang mga boss Lodi Amo 'no, thank you so much nga pala sa panonood sa atin ulit ngayong araw. Sa mga tropa natin diyan, pa-subscribe naman tayo kung naka-relate ka sa ganitong topic at sa mga ayaw mag-subscribe, walang problema. Share nyo 'to sa mga tropa natin na sa tingin niyo makaka-relate 'no, sa mga kaibigan, kamag-anak niyo, kakilala niyo na sa tingin niyo na mahilig din makinig sa mga ganitong klaseng solo cast, kuwentuhan 'no. Thank you so much ulit, si Chavez nga pala and see you sa mga susunod nating videos.